question from Chad Rosete. Ayan. Ito medyo pang Miss Universe. If magiging superhero kayo in real life, tanungin na lang natin bawat isa. Anong powers ang gusto ninyo na magkaroon and what? Okay. Dawn, would you like to answer first? Lagi ko sinasabi, I wanna be the most intelligent person in the world. Para alam ko lahat, hindi na ako nahihirapan. Oo, parang alam ko na lahat. Di ba parang anong sagot sa ekonomiya doon? Alam mo yung sagot, di ba? Alam ko. Parang, alam diba? ko. Hindi ko problema nun doon. Pag namumblema ka pa lang, alam ko nagsisinungaling yung gawa ko. At effortless, di ba? Yung pag-iisip na parang tanungin ka doon, anong pwedeng solusyon sa ganito, di ba? Alam mo agad ang sagot. Ang galing, di ba? Kasi I believe that anything and everything is figure-outable. Figure-outable. Oy, bago. I love that. Figure-outable. I love it. Okay. Kim, any superpowers na gusto mo na if given the chance na magkaroon? Actually po kay Sandra. Kasi si Sandra super lakas na siya. So feeling ko sa mga susunod naman, gusto ko i-try naman mga lumipad-lipad. Kasi yun yung mga pangarap ko talaga. Kasi sobrang hirap talaga. Nakikita ko si Jane, pag naka-harness siya, super hirap talaga. So gusto ko, medyo na-challenge kasi ako. So gusto ko naman i-try yung mga ganon. Hindi. This time, as Kim, parang ano ba yung superpowers na, alisin mo muna si Sandra o si na parang superpowers na gusto mo kung bibigyan ka ng superpowers. Siguro gusto ko parang maging invisible. Yung gusto ko. Okay. Yes, kasi parang lahat pwede mo puntahan, pwede mo pasukin. Parang iba siya sa mga Taray, gusto mong pasukin. Ano bang gusto mong pasukin? Parang money heist. Parang, ayun na yung mga naiisip ko na pangarap ko nga. Sa Kim, hindi mo ba pwedeng pasukin? Ba't kailangan maging invisible ka pa? As Kim Rodriguez, baka naman pwedeng pasukin pa na. Ano ba ito? Bangko ba ito? Ano ba yung gusto mong pasukin? Na-effect ba ito ng mga napapanood ko? Sorry, kaka-Netflix yata yan. Oo. Gusto niya pasukin yung puso ng crush niya. Uy! Uy, share, Kim. Sino niya? Ano to? Tinitis ni Mac. Ano ba tinitis ni Mac? Meron ba? Nangyari? Meron bang? Wala. Would you like to share? Wala. Talaga lang itong si Mac Yun. Okay. Yes. Okay lang. Okay, si Fruki, ano yung gusto mong superpowers? Dalawa eh. Ano yung seryoso? Oy, talaga naman. Ha? Yung seryoso o hindi? Hindi, siguro isa na yung yung you could stop time. Para pagkausap mo, buisit, ihinto mo muna, sabunutan mo muna. Tapos tuloy yung conversation. O tapos? Yung napapause mo yung situation, ganon. Pag buisit yung kausap mo, pause. Pak. Oh, continue. Hindi, yan, siguro, kung pwede nga, time travel eh. Pwede naman. Time travel. You want time travel. Yes, para yung mabalikan mo yung mga magagandang alaala, mayakap po pang mahigpit yung mga dapat na cherish mo noon na mga tao. Parang nakakaiyak naman yun. Ganda. Ay, bigla naman ako nalungkot. Siyempre, di ba, pag kumbaga, no regrets naman tayo sa buhay. But if we could have changed things, diba? Mas maganda. That would be one good way for closure for everything. Oh, nice. Ang ganda, no? Simon, any superpowers? Siguro, gusto kong power dahil mahilig akong magbiyahe, mahilig akong mag-travel with my family. Teleportation, tapos sasama ko sila lahat, hindi pa kami mata-traffic, dito, ganun, wala ng traffic. Diretso na. Marami pang lugar na mapupuntahan. Teleportation. Yun yung gusto ko. And then, sabi nga ni Eric, sama ko kay Eric din sa time travel para yung ibang mga nalampasan mo, pwede mong balikan. Alright. Si Josh.
Any superpowers na cute-cute lang na i-wish mong magkaroon ka if given the chance? Ako, simple lang ako because mahilig talaga ako sa dagat. Okay, so siguro to be able to breathe underwater, to be able Gusto to magkaroon ng dagat sa bahay. Charot. Pwede, diba? Superpower, may dagat sa bahay. Diba? Pero yun, to be able to breathe underwater, to be able to swim with the fishes and everything, communicate, mala-aquaman, ganyan. And also, para kasi napakaganda, makita rin ng mga tao kung gaano kaganda yung bansa natin. Diba? Na just to spread awareness as well, na maipakita ko sa kanila na ito, nandito tayo sa Pilipinas, napakaganda ng bansa natin, diba? Yun lang. Okay. Ikaw, Justin, anong superpower? Charing lang, si Justin, kala ko si Justin Castro. I just got si Mac, Manikad. Mac, anong superpowers ang gusto mong kung given the chance daw? Yung superpower ni Ali na laser light, happy na ako doon. Para to sa para kay Ali to. Pero sana lang lumilipad siya kasi na-miss ko mag-harness. Pero sa totoong buhay, gusto kong magkaroon ng power na parang power ni Ajax sa Eternals na nakakapaghilis ng kahit anong sakit. Kasi gusto kong mabigyan ng second chance yung mga may sakit. And yun, makasama nila yung mga mahal nila sa buhay. So healing powers talaga, healing powers. Ano yung sarap nun, Diyos ko Lord, thank you. Sana may ganun. Sino yung kinirefer mo? Si Ajax ng Ajax ng Eternal, si Salma Hayek. Akala ko sa Ajax ng Wednesday ni Jowa ni Enid. Hindi. Ay, iba. Okay. Who else? JV, I understand he's back. Hi po. Everyone. Hindi na yang. All JV na, Char. Mang na po. Mang JV. Saka ba galing tayo ka ng layas? Charot. Okay pa. Nasa business meeting po kasi ako. Sorry. Aray. Okay. Any superpowers na given the chance na magkaroon ka, what would that be? In real life po ba? Hindi, yung fake lang. Charot. In real life daw. Real life, sorry. I probably, ako, hindi, si Kim. Nightcrawler po. Night what? Nightcrawler, yung parang nagta-transport. Why night? I think kasi parang at any moment, anytime, pwede ka change na area mo. Basta kaya mo lang i-imagine kung nasaan ka. Pwede ka mag-teleport in that exact moment. Talagang the bata in us, lumalabas. Yung mga superpowers na bata na. Yun ang, big fan kasi po talaga ako ng mga like superhero, mga sci-fi stuff. And ever since mahilig po talaga ako sa ganun. Correct. Okay. Just PJ, who is Paolo back or hindi na talaga? Kasi kung hindi, I will have to entertain the last question na lang so we can wrap this up. Okay. So EJ got the word na yan. The stars daw can answer kung bakit super soldiers yung pinangalan sa kanila. Okay, may sagot. Alam niyo naman what to answer, di ba? Why kayo naging super soldiers? Hindi kasi obra yung hidden soldiers. Actually, wala. Gunggong. Okay, Kim. Si Borgo po kasi General Borgo po kasi ang nagpangalan ng super soldiers kasi parang bilang ako isa lang po ang soldier niya, parang kumuha siya ng mga maraming soldier. Lagyan niya ng super kasi nga malalakas pero iisa lang talaga ang pinaka super soldier niya. Tama ba yun? Is that it? Yun na yun, yung sagot sa Pwede rin magdagdag, please. Ako feeling ko, kaya ginawang super, kasi yun nga, super sa lakas, super sa bangis, and gusto nila i-elevate yung extra ng next level. Kasi di ba before may extra lang. So ngayon, kaya naging super kasi mas iba yung power nila, mas advanced. Mas malakas kami. Kasi so pag pinagdagan mo pa yung extra, rice na yun. Wow. Fruki, are you with us today? Are you with us, Eric? Sorry. Kasi pag ganito, masaya na ako. Pag masaya na ako sa mga kausap ko, lumalabas na. Nagiging comfortable. Para lang tayo kasi nagchichikahan over something, di ba?
Ayun, exactly what Kim said daw pala, sabi na talagang you're a league of super soldiers ni Borgo. So yun, binuo kayo to be a league of soldiers ni Borgo. So that's pretty much it. Justin, we're down to our we're down to our last question, no? Kasi yung isang tanong ni Jimpy Anarco no Freebie MNL nasagot na kanina ni Kim. So the second question is for Mac. Ang tanong niya, how has it been being part of two big shows for ABS-CBN and that people are enjoying your character as Ali? Now that you've done both as Ali and the lead villain, and the lead and the villain, what other roles do you want to do after Darna? Experience sobrang sarap kasi dahil natetest mo yung sarili mo, napupush mo yung sarili mo sa kung ano pa yung dapat mong matutunan, kung ano pa yung kaya mong ibigay, and mas nakikilala ko yung sarili ko na pag ito pala nangyari sa akin, masasaktan pala talaga ako. Pag ito pala nangyari sa akin, magagalit pala talaga ako. So parang natutulungan niya ako kasi para na siyang workshop para sa akin na papakita ko ng normal yung emotion. And siguro kung ano pa yung gusto ko pang gawin, gusto ko pangarap ko never ko pinangarap maging lead, never ko pinangarap yung love team, pero ang pinakapangarap ko maging main villain or main kalaban, main kontrabida, na yun yung feeling ko na mas challenge ako, mas kailangan ko pang mag-aral. Yun. Okay. Since nasa yun na rin naman ang moment, Mac, this is the point where tatanungin ko kayo yung parang ano tayo 6 months, August, September, October, November, December, January. Parang more than 6 months. This is the part where how was the journey? Pero 1 year halos, di ba? 1 year halos, pero 6 months tayo umere. This is the part where I wanna hear from you how was the Darna experience with ABS-CBN, with the JRB Creative Production, Mac? From day one, andun ka. Storycon pa lang natin dun sa which I hosted. Kita ko yung excitement sa'yo. So how was it so far after a year? Masaya naman. Siyempre, maraming challenges pero nasosolve namin to as one family. And alam ko naman na lahat kami, kahit production, kahit PA, kahit artista, lahat gusto namin ibigay yung best namin. So minsan kahit magkaroon man ng conflict, pero alam namin na gusto namin ipakita lang or mabigay sa mga kapamilya natin yung magandang show. Kaya minsan nagkakaroon ng conflict. Pero ayun, sobrang happy and thankful dahil binigyan ako ni Miss Julie ng pagkakataon or parang inampon niya ako kasi first time ko to sa JRB Production. So parang, ayun, thankful ako kila Miss Ma, kila Ate Maya, kila Miss Derns, Miss Julie. Ayun. Okay, so at syempre yung mga talagang na-hit natin ng record na the most searched sa Google. Yeah. Tapos ilang billion views sa TikTok. The fans, would you like to thank? Yeah. Okay, ayaw mag-thank you. Maraming salamat sa mga... Naglalag si Mac. Okay, siguro we'd like to hear from JV. JV, this is the part where tinatanong ko na kayo the 1 year or more than a year the Darna journey experience. So your thoughts, your message, and your whatever you want to say. Well, first and foremost, I want to say thank you po sa JRB Productions, to Marisa, to Maya, Jones, everyone sa whole production for trusting me sa role na to. And one of my dream roles din talaga na makapag-portray ng super villain or superhero role. And I really, bucket list na check na rin sa akin sa showbiz. And ayun, and guys, abangan nyo pa ang remaining days namin sa Darna, and I'm sure ma-excite kayo sa mga ibang. We worked hard for it. All right, thank you, JV. This time, Josh Colette. Josh? Ayan, sorry. Yeah, first of all, one for the books talaga. Siyempre, tulad nga nasabi ni JV,
hindi ka lang basta-basta magkakaroon ng role na super villain, di ba? Na may powers at malalaro mo talaga lahat. And the crew, the cast, the production, amazing people, very collaborative nga. And I just want to thank, again, JRB Productions, Ms. JRB, for this opportunity. Thank you to the fans for all the support and the constructive criticism na ibinibigay nyo sa amin. Siyempre, lahat tayo, we all grow from what you guys say, yung feedback ninyo, syempre. And it's been amazing, it's been fun, and I just want to thank everybody. That's it. Thank you. All right, thank you, Josh. And this time we'd like to hear from Kim. Yes, syempre po nagpapasalamat po ang buong JRB Production sa lahat po ng walang sawang sumusuporta sa Darna, at syempre po sa mga nanonood po sa atin ngayon, sa live natin ngayon, sa mga press po natin, maraming salamat po. Ayan, kung hindi po dahil sa inyo, hindi po tayo magiging top rating shows on prime time. Kaya maraming salamat po sa inyong lahat. Alright, thank you. Don this time. Hi, Don. Hi, yes. I would like to personally thank the fans of Jane and Janela kasi sila yung pinaka-active sa social media. And anything, and they also support us. You know, they're Jane and Janela's fans, and Josh. But then they support me and Kim and Eric or kung sino man yung nagte-trend or yung episode 9 kung kanina mo nakafocus, they also support. And I think they deserve a shout out from us. And na alam namin and nakikita namin, ramdam namin yung efforts ninyo kasi I'm sure hindi rin naman madali yung ginagawa nila. So maraming salamat. And ako din, I'd like to personally thank my co-actors for being so nice and masipag, and everybody's working really hard. And of course, I would like to thank and I would like to send my yung pagiging grateful ko sa JRB Production, kay Miss Marisa, Miss Maya, sa aming EP, kay Lajurns Marian, up to the utility, up to our drivers who drive us from the beginning of the day until the end of the wee hours of the night. So maraming salamat po. And lahat naman sa 7 years ko ata sa industriya, lahat ng show may challenges. But you know, we always try to figure it out. And sabi ko nga, diba, anything and everything is figured out. So thank you for listening. And thank you for your walang hanggang pasensya para sa aming lahat. So maraming salamat po. Hey, thank you, Don. Eric? Ayun, nasabi ni Don lahat pero ulitin ko. Of course, tama si Don yung sinabi niya sa fans ni Jane and Janela, thank you Josh, na naging supportive talaga sila pati sa amin. Maraming salamat sa inyo. At and of course, JRB Productions, lahat, as in, hanggang kay Kuya Randy at kay Kuya Cesar na nagpapakain sa amin, sa mga drivers, and even a shout out sa staff na Soto Grande na inalagaan din kami. Diba, lahat ng viewers, even yung mga bashers, papasalamat din tayo dahil sa mga sinasabi nila, natututo rin kaming galingan palalo at gawin mas tama yung trabaho. So, yun, thank you everyone. Maraming salamat. Thank you, Fruki and Simon Ibarra. Sundan ko na lang yung sinabi ni Don at saka ni Eric kasi ganun na rin naman halos ang sasabihin ko. So ulitin ko lang sa buong production ng JRB Creative. Maraming salamat. Umpisa kay Ma'am JRB, kay Ma'am Maya, kay Ma'am Marisa, Journey, Marian, hanggang sa utility, kay Randy at saka kay Cesar. Pero lahat ng ito, nakalimutan natin pasalamatan yung creative at saka mga writers. Salamat po sa inyo dahil kung wala kayo, wala naman kaming iaarte at sasabihin sa harap ng camera. So, Sir Dindo, maraming salamat po. Mama, sorry po. Carmela. Carmela, my God. Maraming salamat po. At saka sa mga writers, maraming salamat po. Siyempre sa lahat ng fans ng Darna, fans ni Jane, ni Janela, at saka yung mga 31 fans ni Simon, maraming salamat. So, walang katapusang pasalamat po siyempre sa ABS-CBN, tsaka yun na nga kay Ma'am sa mga bossing natin. Maraming pong salamat sa tiwala niyo sa amin. Also, salamat sa press. Thank you sa press and Sir EJ sa mga tanong ninyo. Salamat. Of course. So, thank you for doing your job. Well done.
Mama EJ, nalimutan ko. I want to say hello to Attorney Ralph because he's watching. Hi, Attorney Ralph. The future. The future. Ayaw. Okay, Attorney, thank you for watching and supporting. You've been a part of this family, Attorney. Thank you. And from our end, sige, Justin, from your end muna, who would you like to mention and thank? Maraming salamat sa ating friends from the media supporting Darna. Mahaba po pong tatakbuhin ng kwento. Ayan. Maraming salamat po sa suporta ng sa ating mga friends from the media nationwide. Thank you, Justin. Okay. Sir EJ. Gusto rin namin pasalamatan yung mga directors namin. Maraming salamat po kay Direk Abel, Direk Benny, Direk Darnel. Siyempre, kay Direk Chito, marami din po salamat. Alright. And of course, from my end, sa ad from si PJ Kalingo and Ronan Sioson, our production EPs, Miss Maya, Miss Marisa, Journey, our associate producer, June Gregory, our another associate producer. Thank you so much. And of course, our business unit head, Miss Julie and R. Benitez. Thank you for the support, for the love, for supporting Darna for the last, 6-7 months. Thank you so much, everyone. Thank you.